Nga pala si Elaine Maycabi Alfante. Ang talakayin ko ngayon ang pamagat ay greedy. Ano nga ba ang greedy? Ang greedy algorithm ay tinutukoy bilang isang diskarte sa paglutas ng problema ng gumagawa ng lokal na pinakamainam na pagpipilian sa bawat hakbang ng algorithm na may pag-asang hantong ito sa isang pandaigdigan pinakamainam na solusyon. Ang isang algorithm ay idinisenyo upang makamit ang pinakamabuting kalagayan ng solusyon para sa isang partikular na problema. Sa discarding greedy algorithm, ang mga desisyon ay ginawa mula sa ibinigay na domain ng solusyon. Bilang sakim ang pinakamalapit na solusyon na tila nagbibigay na pinakamainam na solusyon ay pinili. Una, inaangkin ang earliest class mula sa java.util package para magamit ito sa program. Sunod, inaangkin ang collections class para magamit ang mga collection-related na utilities. Sunod ay, inaangkin ang list interface para magamit ang mga list-related operations. Sunod ay, nagdedeklara ng coin challenge class na magsisilbing blueprint ng ating program. Sunod ay, nagdedeklara ng method na find coins for sum na magre-resulta ng listahan ng mga coins para makuha ang target sum. Sunod ay inilalagay ang isang bagong array list na gagamitin para sa solution. Sunod, itinuturing na 0 ang kasalukuyang sum para malaman ang progress sa pagkuha ng target sum. Sunod ay, inaayos ang available coins mula sa pinakamalaki pababa. Sunod ay, pinubuksan ang loop para sa bawat coin sa available coins. Sunod ay, kinukuha ang bilang ng mga coin na kailangan para makamtan ang target sum. Sunod ay, binubuksan ang loop para sa magdagdag ng mga coin sa solution set. Next, ina-add ang coin sa solution set. Sunod, itinatanggal ang halaga ng coin sa natitirang target sum. Sunod ay, ibinabalik ang solution set na naglalaman ng mga coin para makuha ang target sum. Sunod ang nagdedeklara ng main method. Ito ang unang tinatawag kapag inaumpisahan ng program. Sunod ang itinuturing na 17 ang target sum. Sunod, inilalagay ang mga available coins sa mga bagong array list. Sunod ang tinatawag ang find coins for sum method para makuha ang resulta. Sunod ang iniipit ang resulta sa isang output statement na naglalaman ng sum ng mga coins.